Mahirap bang mag-coach ng magkapatid na player? Hindi naman. Hindi naman. Kasi ang nangyayari, ito, siyempre, nandun si kuya. Okay? Kailangan, hindi siya pwede mag-absent. Kaya nga lagi maaga siya doon. Oo nga, papagalitan ka, no? Papagalitan ka na ng coach mo, papagalitan ka pa ng kuya mo. Tapos susubukan sa mama ni mo. kuya niya. Oo. So, in a way, it helped. It helped because dahil kuya siya, nasusunod siya, somehow, nire-respeto siya ng mga ng kapatid. So, hindi naman ganun ka. Hindi mahirap. Pero, siyempre, si Yancy kasi, ever since mula nung high school, siya ang hinahabol ng team. Ganun ang ni Yancy. Ang dating ni Yancy. In fact, akong una nagdala kay Yancy sa PBL. Ang ginawa ko kay Yancy, first year pa lang siya sa St. Francis. Malaki. 6'8". 6'8", 6'9". Dinala ko sa PBL. At the time, drafting pa. I was also one of the first coach ng Wellcoat sa PBL. Okay. So, nung drafting, walang kakilala kay Yancy. Siyempre, nilagay ko doon ang pangalan dahil ang intention ko was to draft him. On his first year, kaming nakadraft, sino yun si Yancy De Ocampo? Nagulat sila na malaki pala. Nagulat sila na, may skills pala. Ang first year ni Yancy sa Wellcoat, hindi yan naglaro. Ano lang yan? Reserve lang yan. Kasi, ang usapan namin sa school, priority muna ng school. So, lang muna, punta lang siya doon. Kung kailan libre siya, papractice siya sa Wellcoat. After, I think 1 year or less than a year. After that, doon na siya na line up. Doon na siya talaga regular na player ng Wellcoat. Pero, ang 1 year niya sa Wellcoat, lang siya, reserve lang siya. Training lang. No, ganun ang nangyayari kay Yancy. Siya ang hinahabol, siya ang kinukuha ng teams. Tingnan mo, nung pumasok sa PBA, number 1 na draft. Number 1 overall pick. Oo, number 1. So, you can really see, and that kind of attitude, ang treatment sa kanya, mula pa nung high school siya. Kumbaga marami nang nag-aantay sa talagang kanya. inaay siya ng lahat. Kasi malaki at saka may skilled player malaki. At that time, maka 6'8", 6'9" ka, matangkad na yun, malaki na yun. Nung nakompleto nyo ba sila na buo na yung team, nandiyan na si Ranidel, may improvement na, si Yancy, talagang alam nyo na may na ba kayo na champion na kayo nung panahon na yun? Hindi. Ang sabi ko lang sa sarili ko, nung nabuo ko yung ganyan na mga height, alam mo, sabi ko, itong team, in terms of size lang height, pwede lumaban to sa PBA. Height lang. Kasi, biro mo. On paper. Biro mo. May Canlas ka na 6'10". May De Ocampo ka na 6'9", 6'8". Ganon. Ito, 6'6". Si Soto. 6'8", 6'8", 6'7". Tapos, may mga bago pa kami noon. Yun na nga, yung sinasabi niya na yung si Kiram, 6'5". Si Kiram, wing namin na 6'5". Tapos yung mga bago namin noon, yun niya, si Bonus, at saka yung Melia, mga 6'6", 6'7" rin yun. Kaya nga, in terms of height, wow, may mayroong ang team na isang collegiate, yung Cebu na team, sinabihan niya kami, lahat ng mga matangkad, naipon na ng St. Francis. Napunta na dahil sa St. Francis. At saka, ito rin, natutuwa rin ako, because of that size ng team na yon. At saka, because, masabi rin natin na, marami rin kaming pinanalo, doon yun noon na favorite kami na makatune up ng mga UAP na teams. Nag-uunahan, pag malapit na UAP, tawag si Ateneo, tawag si Lasal, tawag si UST. Pwede ba makatune up? Pwede. So, UE, kung ano-ano. Proud naman ako na parang nare-recognize sila, number 1, because of the size ng team ko. Gusto mo matest gusto mo matest kung may palag ka sa team ng St. Francis. Kasi yung laki niya . Ano bang unang champion nyo together ni Coach? Anong team ang kalaban? Pinakauna talaga, yung pre-tournament
No, may Pre-tournament. may ano rin kami, may mga yung mga pre-season Yes, na mga ganoon, mga pre-tournament bago kasi kasi ang NCRAA, okay? Second second sem. Mm. 'Di ba dati first sem, second sem? Yes. Sa second sem, hindi kami sumasabay sa first sem kasi sa first sem nandun ang NCAA at saka UAP. So second sem kami. So kami ngayon, para lang may magawa sa first sem, nagpi-pre-tournament kami. Lalago na ibang liga. Ibang liga yun. Sila pa rin yung mga kalaban. Yeah. Tapos tinetesting na nila yung mga Exactly. rookie nila, mga recruit nilang player. At saka dyan, hindi lahat obliged na sumali. You know what I mean? Kunyari, 8 regular teams, 8 regular schools or 10 regular schools. Minsan sasali lang dyan, 6, 7, ganon. Hindi obliged. Yes. Hindi mandatory. Ganon. Hindi compulsory. Now, pagkatapos yan, pre-season yan eh. Okay? Hindi pa, tapos wala pa dyan eligibility. Oo. Walang eligibility pa Kahit dyan. sino pwede. So, wala. basta estudyante nyo, sige, palaruin nyo, ganon. Pagkatapos niyan, sem break. Okay? Doon sa sem break, maraming pumupunta doon. Yun, invitational league yun. Yun yung uni games. During semestral break. Doon yun sa Bacolod kasi ang nagano nun, Lasal Bacolod eh. Ito yung naka-forfeit kayo. Sino unang kalaban natin championship diyan? Ang unang kalaban namin sa championship, Binild. Sina Magpayo, sina Gatong Bato. Coach Caloy. Si Coach Caloy, Garcia. si John Dan Salvador. Tapos Lasal yung semis natin. Lasal yung semis. Lasal tough. No, parang Lasal ata ang semis. Basta Binild yun eh. Hindi ko pa makalimutan yun si Coach Bongo. Yun ang Coach Bongo ang pangalan. Iba to sa senador. Hindi ba? Baka yun eh. Basta coach yun. Ano rin yun? Matagal rin yun naging coach. Si Coach Malasakit bang tawag sa kanya? Hindi naman. Hindi naman. May malasakit sa player. Si Coach Bongo. At that time, hindi pa sikat yung malasakit. Wala pa. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.